backpacker ang atake natin for today's video. Silang prepare na lunch for us. Fake mask. Super immersive, no? Culturally immersive itong trip na to. Once in a lifetime moment na makapasok tayo sa mosque. I think this is a... Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron na naman tayong gala. Today we are going to explore the Philippines. Pero this time, first time natin napupuntahan dito sa Mindanao. We are going to visit Zamba Sulta. So, we are going to visit 4 places dito sa Mindanao. Zamboanga, Zamba, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, never pa ako nakapunta dito sa mga places na to. Nakapag Mindanao na ako pero Davao, Palawan, tsaka Siargao. But this time, i-explore natin siya. Kasama ko yung iba kong mga friends. Taiwan crew, kung naalala nyo, nag-Taiwan tayo. Minus Shanice. Hindi lang kasama si Shanice, pero the rest of us, pupunta tayo, i-explore natin. So, ang first stop natin is Tawi-Tawi. Pero wala naman kasing direct flight from Manila to Tawi-Tawi. So, ang first, dalawang flight muna kami. First is Zamboanga, and then connecting flight to Tawi-Tawi. So ngayon nandito kami sa Zamboanga. And welcome to Zamboanga Airport. Hindi na ako nakapag-intro kanina na, I'm so sorry guys. But yeah, we're just waiting dito sa airport. Actually, ang ganda ng airport ng Zamboanga compared to other local airports na nakita ko. Tapos, medyo may konting problem lang kami kasi 12 days kami na magta-travel pero wala kaming check-in luggage. Naka-hand carry lang kaming lahat kasi backpacker ang atake natin for today's video. Ang first flight namin from Manila to Zamboanga, hindi chinek yung luggage namin. So, okay lang nakasakay kami ng aeroplano. But dito, Zamboanga to Tawi-Tawi, strict sila. Parehas na Cebu Pacific, pero mas strict dito. Ako, nakapasok ako kasi 7.5 kilos yung sa akin. Si Maki nakapasok, si Buji nakapasok. Dalawa sa amin is hindi nakapasok, si Ivan tsaka si Bobs kasi nag-exceed yata yung kanilang kilos, but I think yung kay Bobs 11 kilos and hindi ko alam kung magkano yung kay Ivan, pero hindi sila pinapasok, kailangan daw magbayad. So medyo mas strict sila when it comes to luggage dito. So ayun, bumibili yata sila ng additional luggage kasi ang atake lang talaga natin dito is backpacking lang, maglalaba-laba lang tayo doon sa lugar kasi nga hindi ganun kadami yung damit namin, but yeah, at least diba, ibang angle naman, not the usual cities na pinupuntahan natin. Ngayon medyo on the provinces, more ba't ang tigas ko magsalita today, more cultural experiences, mga ganun, no? And tara, let's go, sama kayo sa biyahe. So kung makikita nyo ang Zamba Sulta, pakita natin yung mapa ng Pilipinas dito, and then kung makikita nyo sa may Mindanao, nandito ang Zamba Sulta sa may southeast, no? Southwest yata. Southwest part ng Mindanao, no? So, tara. Guys, ito na nangyayari sa kanila kasi parang mag-isang oras na yata sila. Sabi ko ba? Tagal na ng dalawa. Ayun pala sila, oh. Ngayon, magdadagdag na lang kami ng baggage. Wait lang, paano matatanggal? Yung face kasi ako lang yung kinalanan niya. Iba talaga, pagka siguro talaga iba na yung level ng kakinisan, naka-sensor na sa'yo. Oo, ayaw niya wait na. Ulit na naman. Hindi kasi ako techie, ayun na. Guys, nag-film na kami bago yung clip na to. Pero inulit-ulit namin. So, yung sinabi namin kanina, ulit-ulit namin. Sige, kunyari. Makikita na nila yun. Continuation na. So na ang tagal nila dito kasi ang mahal daw pala. Ang mahal guys, wait, yung baggage allowance dito. I mean, kasi hand carry lang kami. So medyo mabigat kasi siya. So 2,500 per pesos. person? Parang gate fee daw. Gate fee. So isipin mo 2,500 sa akin, 2,500 sa kanya. Tapos pabalik 5,000, tapos pabalik 2,500 ulit. And then 5K each kami if ever. Pauwi pa Manila. Pauwi pa Manila kasi mahigpit guys yung higpit yung dito sa luggage. Sa luggage dito sa Zamboanga. So, yun. Be mindful, be alert. Be cautious. Be cautious. So, ang ginawa nila, nagpa-book na lang sila kay, nagpa-add sila kay Maki. Si Maki kasi nag-book sa amin. Mas mura siya online. Buti pwede. 700 pesos lang. Buti pwede pa kasi 3 hours. Kahit naka-check-in siya, pwede pa. Oo, pwede pa pala kahit naka-check-in kayo. 700 lang. Pero pag dito na kayo magbabayad, 2,500. Hahawakan na lang namin mga gadgets. Okay. May dala siyang drone, ako laptop. Ang masama pa dun, sila pa nagsabi sa akin ng pack light. Mag-pack light doon. Tapos sila pala yung hindi nakapack na light. Kasi guys, sinasabi namin kay Marvin nung pagdating, ay grabe,
totoo yung mga bitbit, ganyan-ganyan. Tapos kami pala yung na-pharma kami doon. Pharma is so fast. You deserve it. You deserve it. Actually, pangano naman, ayun, medyo malaki nga. Yung bag yung mabigat. Baka nga yung bag kasi meron pa tong mga ganyan, di ba? Mga buto-buto. Ikaw kasi, sabi mo Si Ivan kasi, tignan mo. Sabi niya magaganito daw siya. Backpacker but make it classy. Backpacker pero maleta. Ayun si Buji. Ay, Buj! Ay, may YouTube pala yan si Buji. Lagyan natin yung YouTube ni Buji dito. Support natin. Paanihan natin siya 100k. Okay. Si Ivan malapit na yung mag 100k. And then si Bobs, meron din yung mag-YouTube na yan. Meron siya dito. Lalagay natin dito. Okay guys, second leg na tayo. Ito yung airport ng Zamboanga. Second flight na tayo going to Tawi-Tawi. Let's go! Okay guys, by the way, yung seats nila dito, tatluhan na. Sila Ivan, sila Bobs. Natutulog yung iba. So dati daw, dalawahan lang. So apat lang. Dalawa dito, dalawa doon. Pero ngayon, malaki na yung mga planes. Tapos, meron na rin Philippine Airlines na papunta from Zamboanga to Tawi-Tawi. Kami na kasi Pacific. So baka mas dumadami na yung nag-visit. Pero mostly daw sa kanilang mga locals. Siguro marami ng mga nagta-travel from Zamboanga, Tawi-Tawi at vice versa. So, ayan. 2 years ago, kasi si Bobs, yung kasama ko, ayan si Bobs. 2 years ago nagpunta na siya dito. And then, maliit pa daw yung aeroplano. Pero ngayon, malaki. Touchdown guys, Tawi-Tawi. So we are now here at the southernmost part of the Philippines, Tawi-Tawi. Ito yung airport nila currently ginagawa. Hey! So di ba merong kanta na mula Batanes hanggang Tawi-Tawi? Mula Batanes hanggang Hulo. Kaya Hulo daw doon kasi before ang Tawi-Tawi is part of Hulo. But then naging separate na kasi siya na province. So parang dapat itama na rin yung kanta na dapat kasi Tawi-Tawi is the southernmost part of the Philippines and then Batanes is the northernmost part of the Philippines. So napuntahan na natin both, di ba? Nanggaling na tayo sa Batanes last time. So ngayon is nasa south. May nagsasalita pero hindi ko naiintindihan yung language or yung dialect. And luggage namin guys. Ay nila pala, wala pa akong luggage dyan. Nila Ivan. So doon nyo makikita sa may gate. So yun guys, mano-mano nyo kukunin yung inyong luggage. So tignan nyo na lang yung bag tag. Buti hindi kayo magkakalito-lituhan, no? Ayan. Guys, nakarating na kami dito. So before kayo makapag-explore ng Tawi-Tawi, kailangan nyo ng tour guide, no? So ito yung tour guide namin. Kuya, ano yung name mo? Rafi po, sir. Rafi. Si Kuya Rafi. Siya yung tour guide namin. So ayan, dadaan muna tayo sa tourism information. Magre-register po ba tayo? Mag-register. Hindi pwedeng mag-explore ka nang walang tour guide? Pwede po. Pag DIY, pwede. Pwede? Oo. Pwede mag-DIY. Pwede. Pero mas recommended na may tour guide. May tour guide kami, guys. Let's go. Ay, really? Ayun. Hi! Nag-watch na siya ng video. Napapalagay ko kayo na pumunta pa tayo sa iba't ibang bansa. Ay, really? Nice to meet you. Ayan, guys. Dito na tayo sa magsukat? Magsukol, thank you. Ay, sa summer. So mag-register muna tayo sa tourism office. Ayan, di ba meron na tayo sila pa-art. Makapag-picture-picture po sila sa okay. Thank you Di po po. bumisita ng September. Kaya nga merong yata ditong May mga festivals. festivals. Okay na po. Sayang. Tingin sa Tawi-Tawi naka-homestay lang tayo. Sa lalakarin lang doon kasi malapit lang dito sa airport. Hindi ko pala nakakilala pero kasama namin si Maki. Hello! In this trip. Ang ganda ng weather, oh. Yes, perfect weather. By It's the way, literally giving. By the way, itong trip na to is nabook namin nung Taiwan trip ako, naalala nyo. Tapos, Like biglaang nag-book kami. influence to ni Bob. Influence ni Bobs. Siya yung may pipakanan nito. Siya yung nagplano ng lahat. Pero gusto din talaga nila, kaya nakakatuwa, diba? Gusto rin namin matry talaga. Oo. Natuloy naman ng ating plano sa Taiwan. Hindi siya naging drawing. Pinakpa naman agad eh. Para wala nang takas. Mag-book na. True. Pero in fairness sa lahat ng tao, kinancel namin lahat ng mga True. project. Kahit ano, basta nag-commit Matuloy lang na. to. Oo. True. In fairness naman sa commitment. Let's go. So in guys, naka-homestay lang tayo dito. So ang aming homestay is dito lang. Di ba ito yung airport? Ayan lang yung airport, no? Inaayos nila currently. Pero as in, walking distance lang. And then,
Dito tayo mag-homestay. So, ang pag-stayhan namin is si Kuya. Anak siya ng dating tour guide ni Bobs. Nagpunta na kasi si Bobs dito. Parang tourism officer yung daddy niya. Tapos, ngayon, siya yung anak. Siya naman yung magtutour sa amin. So, ganito yung atake niya. Diba? Tawi-tawi! Simple life. So, guys, dito tayo magstay. Ito yung bahay nila. So makiki-share ng bahay. Hello po. Hello, good morning. Good afternoon na pala. Hello po. Salamat po. Doon sa loob po. Ayan guys, dito tayo. Matutulog ng one night ba tayo dito, Bob? 2 nights. Dito tayo matutulog ng 2 nights. Hello. Gusto mo mag-hi? Kaya minto. Sorry. Si Rich ano na. Solo siya. Pag-inirits kayo? Apo. So ito. Meron silang prepare na lunch for us. Ang ganda. Yan o guys. Meron silang niluto para sa atin. True. Excited na ako. Guys, dito tayo mag-stay. Makikitulog sa kanilang bahay. Ang cute ng bahay nila, oh. Sino tayo? Cute. Paano po? Ganyan lang. Okay. Ayan, punasan daw to ng kamay. Ito yung ulam natin. Gulay, pusit, isda, and... Ano po to, ate? At miss? Mamaya na lang po. Ate? Ano po to, ate? Parang stars? Bituin yung... Ayan ba? Bituan. Stars. Yung bituanan, Bituwanan. iniwan ng asawa. Iniwanan. Iniwanan? Bakit iniwanan? Ng asawa. Di pa yung byuda namatay. Iniwan ba? Break na kayo. Kasi ito, pagkain to. Yun ang tawag sa amin. Halimbawa, iniwan na ng asawa. Pero meat siya. Ano po ba to? Karne? Karne? Isda? Hindi, karne. Gulay? Kanin na black fish. Black rice. Rice, bituanan. Bituwanan. Kanya para may kwento-kwento kayo doon. Ay, ito pala, iniwan ng asawa. Ito daw bituwanan. Ginagawang wadji sa amin. Wadji? Ang galing. Cultural immersion. Very, Ito yung paghuhugas ng kamay. Pero ganyan talaga, kahit sa restaurant. dito. Naghuhugas. Hindi ko na-try doon. Baka for house pa. Pero meron doon. Abang. Ay, thank you so much. Sabihin ko puntahan natin yung Ano po yung tawag dito? Bituwanan. Oo nga, Guys, kanin meron siya siyang na black ano, rice. parang lump ng kanin. Parang siyang ulam. Bobs. Parang siyang longganisa pero kanin. Black rice. Bituwanan. Ano ba Ivan? Wait lang, best ko. May lasa na siya. Yeah. Parang may ulam na siya. Diba? Parang ano, longganisa. Thank you. Yung ganisa nga. Yung ganisa na may kanin. Ano guys, yun. Hindi, wag ka mong expect na longganisa. Sabi mo kasi yung ganisa yun. Pwede na. Yung guys, first meal natin sa Tawi-Tawi dito sa homestay. So, meron sila mga pusit, fish, bituwanan, gulay, and saging. Let's go. Sabi nila medyo maanghang daw yung ayoko nung pag ako lang yung sasalita. Pwede mo kwentuhan lang. Sarap. Masarap yung squid. Sarap ng squid. Nakilig ako. Labo. Ano na fish? Ano kayang fish to? GG ba to? Probinsya. Favorite ko yung ito. Sarap niyan. Ang sarap. Yung ano? Yung kusot. Ito dessert. Sarap ito. Yung mga pagkain nila dito guys medyo may anghang. So kung mahilig kayo. Pero hindi naman siya super anghang din, di ba? Di ba? Kaya ko naman. Oh, hindi ako mahilig sa maanghang pero kaya ko. Kasi yung mga Malaysian. Oo nga. 2 hours na lang. Kasi mas
Mas malapit pa ba to sa Malaysia? Mas malapit ito. Mas malapit ito sa Malaysia than Manila. Kaya yung mga gas nila dito, from Malaysia. Yung mga gas nila. Yung mga luto ba nila dito medyo Malaysian din yung iba? Ito, yung food na yan, Malaysian food. Itong saging? Oo, yung, ano, ang tawag na? Ah, Malaysian food daw ito. Sabi na J. Jogging? Fried. And guys, for dessert, meron silang binigay na ganito na parang may coconut. Try mo rin, Iva. Masarap nga? Matamis? Not so. Not so matamis. Matamis pala yung ano to, palaman. It's giving bukayo ba? Parang bukayo. Bukayo na parang mochi to. Hindi nakatiis. Mochi bukayo. Ay, saan tayo? Ate, ano? Ano po tawag sa dessert? Saan? Itong dessert po. Ang tawag niyan, putli manli. Putli manli. Ang putli kasi, ano to? Prinsesa. Prinsesa ang putli. Prinsesa po ito? Oh, ang putli. Ang tawag sa putli yung parang prinsesa. Tapos ang mandi, maligo. Oh, so naligong prinsesa. Oh. Bukayo. I mean, kalasa ng bukayo. Yan, kaya maputi. Pero bukas, makadaan kayo doon sa kwarto na yun. Room guys, may dalawa kaming room. So ito yung first room, good for 3. And then ito yung room nila, Maki. Iniroom na. Welcome! Welcome to the room. Oh! Si Ivan daw sa taas. Ayan, si Ivan sa taas. Ay, meron na doon. Oo. Hindi ko abot eh. And then, dito naman yung ating toilet and bath. And cultural immersion. And guys, after ng lunch natin, nagpahinga na ng saglit. Start na agad ng ating tour. So, sila kuya na rin from the house, no? Sila na yung magtutour sa atin. Meron pala kaming sasakyan. Mamaya, tatanong ko kung magkano yung tour namin kasi si Bobs yung nag plan for everything. Tricycle kasi mas mura. Kaso hindi daw tayo kasya sa tricycle. Ah, okay. So yung tour namin is 1.7 for 2 days. Wala for today? For today. Okay. So ang tour namin for today 1.7 per person kasi nakakotse kami. Meron namang daw cheaper option na tricycle pero hindi kami kasya. So magkakotse na lang tayo. So first stop sa ating tour is Palanjalkam Rock Shelter. Ayan, basahin niyo lang guys. Palanjalkam. So tara, medyo umuulan na. Umaambon pa. Saktong-sakto naman yung ambon sa pagdating natin. So, yan. Lalakarin lang natin pababa. Ayan guys, so meron dyang rock formation. Letter A, rock shelter. Letter C, rock. Rockabye, baby. Nasaksihan na natin in person ang alphabet. Multiple choice. Multiple choices. Instagrammer namin kasama. Ayun guys, lumalakas yung ulan. Nandito tayo sa para mga talahiban. Meron ba tayong masisilungan kay Adon? Ala! Ayan. Let's go. Balobok limestone formation. Balobok limestone formation. Guys, ito na yung Balobok rock formation. Balobok? Sabi bolobok. Balobok. May bolobok na. Balabak, Palawan yun. Let's go. Kaya ba natin today? Gusto ko yung pinaglalaban natin yung Osmo Packet. Oo nga, akala mo talaga. Basta hindi ka nag-video, Bob. Sabi ni Bob, hindi pa ito yung gusto niyang content. Ay, hindi. Minamali tayo ni Bob. Okay guys, let's go. Adventure din tayo. Pag may time, wag tayo puro shopping and city life. Charot. Pahirapan din natin. Oh, ito, at least inayos natin. Pahirapan din natin yung sarili natin. Di ba, Ivan? Oh, tama. Tapos bigla ako mangungudgod dito. Wait lang, kuya. Wag daw puro shopping, tsaka city life. So, puro shopping, city life. Mahirap-hirap din tayo sa buhay. Para maranasan. Oh, kuya, sorry. Thank you, kuya po. Sabi ni kuya, From the top. Sabi ni kuya, itong limestone formation na to ay dating kuta ng mga MNLF o yung Moro National Liberation Front.
MNLF. Ano yung MNLF? Yeah. Ang sabi mo? MNLF. More National Liberation Front. Ulit-ulit. Sige, thank you kuya. Wait lang. Lang, baka dumulas ako kuya. Thank you kuya. Wow! Ay! Oh, ilang, sorry. Diba, it's giving Cambodia. Parang mga... Baka sa utak mo lang. Kuya, ano yung MNLF? MNLF sa amin kasi yung MNLF yung ano ba? Parang sundalo rin ba sir sa amin? Sundalo? Sundalo sa amin yung Bangsamoro. Okay. Tapos under ng MNLF yun. Oh. Yun ang sundalo namin sa bar ngayon yung MNLF. Okay, sila yung sundalo. Hindi na po sa amin. Doon na lang sa Sulu po, baka sa Basilan meron pa rin. Pero dito sa Tawi-Tawi. Wala na po. Wala ng MNLF dito sa Tawi-Tawi. Dito sila, ito yung naging... Yung World War II dito sila na parang Kuta nila. Oh. Kudeta. Dito rin sila. Kuta. Ayun guys, bumalik na kami kasi basang-basa na kami. Basa, let's go. Ay, ano nangyari sa'yo? Basang-basa ako. Si Maki din, tignan mo. Para bang basang-basa. Para bang naligo ka na. This is the kind of adventure that we want. First stop pa lang, kota na tayo. Bininyagan tayo, bininyagan. Yes, our second stop, Pink Mosque. Color white, ganyan. Yung pinaka-unique lang talaga dito. Unique yung color. So, karamihan daw ng mga mosque dito sa... After maulanan ngayon naman ang init. Pasma, ayaw tawag. Uy, ito sa inyo ang akit nila natin. Bastang-basa ka pa nga. Meron akit, pwede akitin? Mamayang hapon, sunset. Pink Mosque. Maganda yung view doon. Tapos guys, dito sa Pink Mosque, merong mga konting tao na natutulog. Tapos, ang reason daw kung bakit may mga tao natutulog dito is mas pinipili nila na matulog inside the mosque kasi mas naniniwala sila na nakakaiwas sila sa kasalanan. Kasi for example, kung may free time sila and then nandito sila sa labas, baka makapag-commit daw sila ng sin. So, if matutulog sila sa mosque, parang mas makakaiwas sila sa kasalanan. So, nakita ko may mga ibang nakahiga dyan. So, ayan, ito yung kanilang Pink Mosque. So, karamihan, confirm ko kay Kuya, pero I think karamihan or most of them here are Muslims, no? Confirm ko lang kay Kuya kung tama yung pagkakaintindi ko. Yung tao dito. Mga ilang percent ang Muslim? Pero yung pinakamarami. Pinakamas marami. Thank you po. Tama guys, mas marami daw ang Muslim dito sa Tawi-Tawi. Ano yan? Academic building. Meron ding ano dito. University ba yan? May paaralan, oh. Tahimik lang din ng ano. So yan guys, while driving, may nakita kami na parang magandang spot ba tawag dyan? Magandang tanawin na lang. So nag-decide kami na magpapara muna kay Kuya. Tingnan nyo, parang mga floating houses. Tapos dito sila dumadaan sa, ayan, tulay. Going to their houses. Tapos I think pupunta kami doon sa bundok na yan. Ang ganda. Meron daw ginagawang mosque dito guys, ito oh. Ayan. Pero hindi pa pinapapuntahan kasi ginagawa pa lang yata siya. Under construction pa lang. Grabe yung vibe dito sa Tawi-Tawi, parang sobrang chill, no? Tignan nyo. Wala pala akong kausap. Kayo yung sumagot guys, sobrang chill, no? Ganon-ganon ka lang dito sa may tulay. Dito sa kanilang dagat. Oh. Guys, for our next stop, pupunta na tayo sa may Bajau Village. So, isa sa mga groups na meron dito sa Tawi-Tawi ay yung mga hello, mga hi. is ang mga Bajau, and then meron sila dito mga village.
So yun yung i-visit natin. So kung makikita nyo yung mga tao, mga kids, they're just playing around dito. Ayan yung kanilang life. Simple life here in Tawi-Tawi. Ayan. Medyo umaambon na naman. Sinusundan tayo ng ulan talaga for today's video. Ang daming bata, oh. Ah, may volleyball din sila. Oh, may nag-volleyball doon. Hi! Ito na ba guys? Nandito na yata tayo sa kanilang village. Ayan guys. Ito yung kanilang village. Ah, papuntang dagat ba ito? Pandak-pandak do kaya. Parang papunta siya sa dagat. Hello! Hi! Hello guys! Ayan, meron silang mga paninda dito. Nahuhuli na ako sa tour guide namin. May mga paninda lang sila sa gilid. Tapos merong dagat. Ah, papasok tayo sa bahay. Ayan o. Ayan o. Parang nasa may dagat. Tapos papasok tayo. Pero bawal yata ang chinelas na Babs. Tama ba? Ang saya. Video lang po, sige lang. Okay lang mag-video kuya? Walang bawal dito. Ah, wala daw bawal. Oh. Pwede magbili. Oh. Diana. Paano ito ginagawa? Nagawa. Galing yan po sa sa pandan. Ang Pandan paggawa leaves. Sa kanya, pandan. Okay. Hindi naman yun pandan sa kanin. Anong pandan yun? Sino purita? Yun naggawa. Ako, purita. Ah, yan guys, 250 pesos yung placemat. Yung mas malaki, 500. 500. 250 para ito yung So, maliit. ibig sabihin yung mat na kinainan natin, mga magkano yun? Ang laki. Oo, ang laki. No? Malaki, parang banig na malaki ate eh. Unless sila yung gumawa. Magkano yun? Pag Pwede yung balik. mahigaan. So handcrafted to? Mga 7,000. And guys, meron silang mga hagdanan dito, parang tulay-tulay. Hindi ka pwedeng lasing. Hindi ka pwedeng lasing, true. Mahuhulog ka pag lasing ka na dumaan. So yun guys, nandito tayo sa may dagat. Ayan o, yung kanilang mga bahay. Ang hangin dito. Oh, in fairness, malinaw nga yung tubig. Hello! 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 And guys, our last stop na yata. Last stop na ba ito? Yeah, mag-hiking tayo guys. Pero sabi nila kuya, bili daw muna tayo ng mga tubig. Okay, sure. Okay, tara. Bili na tayo para makaakyat. So, pwede tayong bumili daw ng water dito or anything cold. Tapos may mga unggoy din daw dito. So, meron silang mga binibenta ng mga saging kung gusto nyo. By the way guys, dito mostly cash basis talaga sila, no? So, wala rin sila masyado yung mga Gcash, ganun. So, meron akong cash pero parang hindi siya enough. Mag-withdraw na lang ako sa Zamboanga. Pero enough pa naman dito sa Tawi-Tawi. Siguro yung dala kong cash. So, I suggest pag pupunta kayo dito, cash basis talaga sila dito guys ha. Kaya may sari-sari store sila dito. Sabi ni kuya yung unggoy daw hindi naman super aggressive. I love them, I love them. Bibili ba tayo para sa unggoy? Talabas kayo kata. Kaso takot ako. Ayaw nga pala. Ang mura lang ng saging, 50 oh. 40 nga yung isa eh. 40 to. Ayan, 40 daw yung saging na ganito. Ito 80. Ito na lang, hati-hati tayo. Kahit ano. Ano bang, saan sa labas? Hanggang kailan ba tayo dito? Pwede naman. Pwede para wala matry naman natin. big Yes, test. labas na lang. Labas na lang. After nito, Wala bang love? Wala bang money? Good health, love dito, sir. success, Yung success. blue is prosperity. ako. Pwede namang lahat to, di ba? Pwede bang pera? Isa lang kuya? do I want peas? Pwede isa-isa lang, sir. Ah, isa lang? Success. Pwede tatlo. Ah, pwedeng tatlo pero isa-isa lang. Successful kayo. Oh, green. Kailangan mong umakyat daw 3 times kung ganyan. Kung 3. Really? Para matupad Hindi ba, 3 times hindi mo ba? siya akin. Grabe. Pabalik-balik. Ang green, yellow, success ba? Success, blue, prosperity. So pag nakaabot doon sa top, pwede nating itali. At mag-wish tayo. Love it. Love it. Let's Kung go. aabot. Kung aabot. Ang tanong, sino ang hindi aabot? Actually, pwede naman mag-tricycle daw. 3,016 daw. Kung kaya niyo.
3,016 steps. Hindi tayo na-orient. Kaya ba natin yung 3,016 steps? Dito sa Budbongao Forest Park. Diba? Epic first day. Walang tulog. 3,000 steps. Pero deserve natin na masarap na dinner later. Buti pa si Ivan, parang everyday mo lang ito ginagawa. Oh, parang normal lang sa akin to. Parang kailangan ko pa nga besh ng 6,000 steps. Parang ang babaw pa. Ayun na, pahinga muna tayo. Mga 5 minutes. Ayan guys, meron mga unggoy dito. Ako, pwede ako isa. Kaso hindi ko kaya magpakain. Ayan si Buji. Gusto mo? Magpapakain ako ng unggoy dito sa tawi-tawi. Mga unggoy na. Alam daw, yung malaki kami yan. Mga nagtapit sila magpakain. Ay, cute. Hello, monkey. Tapos yung parang si Alce. Ay, si na to? Kain lang yung ginawa nila. Hi. Yay! Ginawa niya. Matapos lang natin magpakain ng saging sa mga unggoy kasi doon dami yung unggoy. 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 Hindi namin alam guys bakit namin pinili yung 3,000 steps sa first day na walang tulog. Hindi mo nang ginawa ni Babs to na second day o third day. Kaya nga, walang warm up. 3,000 guys, steps. fresh from airport pa kami ha. Sabi ko sa kanya, yung last day nyo na lang yung Budbongao. Kuya, hindi niya sa amin sinabi na 3,000 steps. Sabi niya lang may trekking. Oo, trekking lang. Ayan, trekking parang patag lang na konti. 3,000 steps pala to. Nasaan na sila? Ayun, mahihina. Tayo lang ang malalakas dito. Sige guys, finally, after more than 1 hour siguro, nakarating na kami. Ito yung naging motivation natin. Itatali natin to for good health, prosperity, and success. Let's go! Isang ganun lang silang tatlo? Hindi, isa-isa lang pwede. Isa-isa. Kahit saan ako magtali, kuya? Good health. Ano yung color green? Good health ang green. Number 2, success. Grabe yung pawis ko guys. 3,000 steps ba naman? Guys, nakarating na tayo sa summit. Finally, after more than an hour of hiking. Tapos guys, kita na dito yung bundok ng Sabah, Malaysia. So, sabi nila kuya, ang Malaysia daw is mga 2 hours na boat ride lang from Tawi-Tawi. Pero may immigration din, no? Bago kayo makapunta sa Malaysia, you have to pass through the immigration as well. Hinihingal ako. Pero yan, wow! Sunset is sunsetting. We made it! Ayan, natin tayo sa summit. Yung mga monkey medyo aggressive ng slide. Kinukuha nila yung mga bote namin ng drinks. So ingat-ingat lang kayo. But wow! Ang ganda! Wow! Fulfillment din yung nakaka-proud. Oo, nakaka-proud. Dahil nakakit natin to, no? Yeah. Nakit natin ang southernmost part. of the Philippines. Tapos sa Kasi hindi natin siya kabundok-bundukan pa. ginagawa. Cute! Tapos meron dito signage. Ano? Budbongao. Budbongao guys. Ah, Bud is bundok. Ah, Budbongao, bundok ng Bonggao. Kuya, Malaysia na ba yun? Yun yung Malaysia. Ayan, Malaysia na daw dyan guys. May nakikita guys dahil madilim pero pababa na kami. At nanginginig na yung tuhod namin. Sakit na ng legs ko. Masong dito guys. Sakit ang tuhod. So guys, nandito na tayo sa may Kapitolyo. Ito, province of Tawi-Tawi. Tapos meron daw overlooking na spot dito. Sabi ni Kuya Tour Guide. May mga areas sila dito na pwede kayo mag-exercise, workout. And then overlooking view of the province. Yan, province of Tawi-Tawi. Actually meron dito mga binibenta na mga street food, mga isaw-isaw, may nadaanan kami dyan, mga milk tea kung gusto nyo. Pero hindi pa daw kami dito magdi-dinner, sabi ni Kuya. Nagsabi kami sa kanya kung pwede niya kaming maidala sa parang local na mga pagkain dito sa Tawi-Tawi. So doon kami kakain. Pero if
we want daw. May mga isaw-isaw dito. Pwede kayong maglakad-lakad dyan. Yan, tapos yung mga bata, naglalakad, naglalaro-laro lang sila dyan. Yan, sa area na yun, sa likod ng Kapitolyo, may mga isawan dyan. Diba guys? Ganito sa Kapitolyo. View dyan, no, habang ganun-ganun. Wow! Tapos may gwapong dadaan. O, pa! Dapat ang haling tapat ka nagaganyan, besh. Ang ganda ng vibe. Yung wala tayong mga gantong park sa Manila, no? Wala. Meron. Gantong park? Sa Manila, ano? Sa Bel Air. Ayun. Sa ano? Hindi pa ako napupunta Bel Air. Oo nga, wala tayong ganito sa park sa Manila. May overlooking view. No. Sobrang chill. Naman ng ilaw, sobrang chill na eh. Masaya. Bago tayo sa hiking pero chill dito sa probinsya nila. Ikaw, Bobs, gusto mo exercise? Ano, Bobs? Pero ang galing na meron silang mga pang workout dito talaga tapos overlooking. Feeling ko during the afternoon or kung medyo maaga-aga pa, mas makikita nyo ng mas maaga. May sunset dyan, di ba? Habang nag-workout kayo dito. So, ang ganda. Nice one, tawi-tawi. Good job kayo dyan. Guys, dinner time. Dito tayo kakain sa Inay. Ito yung nirecommend ng tour guide namin. Ang cute ng restaurant. Look. May live band pa sila. Wow! Beauty. Guys, dito tayo kakain. Ito yung kanilang mga dishes. So, nag-order kami ng... Ano bang in-order? May mga mi goreng. Di ba ano to? Malaysia? Kumorder ka yan? Hindi. Malaysian food to, no? Oo. Yan, parang mga Malaysian food na ngayong ibang dishes nila dito. Tapos nag-order sila ng chicken. Ayan. Ito yung presyo niya. So, 240. Good for 3? Ah, tama ba? Good for 6 pieces daw. 6 pieces per order. Tapos nag-order kami ng beef naman. Ito yung kanilang beef. In-order lang namin ito kasi parang local yung pangalan. Sapi Langkuas. For seafood, nagkalamaris kami. Then vegetable, nag-chop suey. But ito pa, yung vegetable na nasa 170, 180 pesos. Itong noodles. Dapat tag-mi goreng tayo kahit isa lang, no? Sige, para habol ako. Sige. Isang mi goreng. Thank you, Bobs. Tapos, ayan. So, sabi ni Bobby, itry din daw namin to kasi very local dish ito. Tiola itum. Ang itum sa Bisaya is itim eh. So, baka itim din sa kanila dito. Black tinola, ganun ba yun? Nice flavor. Beef soup. Oo nga. Sige, try natin yan. So, kanilang rice, 25 pesos each. Pero nag-platter kami. I think not too bad na rin yung price niya, no? 240, 100 plus. Kasi the place naman parang cozy, eh, no? May garden area kayo. Thanks, Boo! Thank you, Boji! Happy birthday! Zamba Sultan! Yes, kakain tayo ng mga local cuisines. Ano pangalan? Sige nga. Megoreng. Yun lang. Itom something. Itom yutyola. Chop suey. Guys. Kanin. And beef something. Black tinola. Sige, kung pwede naman tayo. Parang kalabaw. Ate, pwede po bang mag-order ng isa pa? Ito yung restaurant, guys. May katabi pala siyang cafe, oh. Maraming cafe sa Tawi-Tawi, ah. Pwede kayo makasing along. Si Kuya kumakanta. Thank you po. Ayan, guys, meron lang mga tindahan. Tapos meron parang mga grocery store doon. Bumibili lang si Ivan ng mga... wala rin pala akong toiletries. Sige, bibili din ako. Realize, guys, wala rin pala akong toiletries. So, bibili din pala ako. Kasi nga, diba, hand carry lang kami. Hindi na ako nagdala ng toiletries. Tapos, kausap namin yung driver. Sabi niya, actually, dito sa Tawi-Tawi, it's very safe daw dito. So, ilang taon na siyang nakatira dito. Parang safe naman daw. Safe na safe. Tignan mo, sabi ni Kuya Tour Guide, sobrang safe daw ng Tawi-Tawi. Kasi walang away, walang patayan. Dito? Walang away, walang patayan. Okay, guys. Ayan, bibili lang ako ng toothpaste and
Hindi na to? Akin na lang yan. Sorry. Ay, yan yung kunin kayo dalawa. O, akin na yung isa. Yung isa na lang. Akin na lang to. Tapos, ano pang bibilin natin? Shampoo. Shampoo. Bumili din ako ng panlaba kasi Panglaba. Bumili ka na? Ito. hindi pa. Ayan, sige. Pwede na to. Dito, sir. Yung mga tingi-tingi. Ito Ay, may mga- tingi-tingi ko ba yan? Pwede bang itingi ang ganito? Yung mga ganyan ngayon. Pwede bang itingi lang? Pipihit lang ako. Kuya, pwede kumuha lang ako. Pwede dyan? Pwede kung... Pwede daw, pwede daw. Pipisas lang tayo for our toothpaste. Ako din. Ay, bibili ka rin? Bumili ka na rin ng sabon mo. Bibili na ako ng sabon. Ay, sabon na. Wala akong sabon. Ay, Lahat wala ako. bumili na rin kayong downy. Ano, sir. Oh, may downy na nga dyan, tsaka surf. Eh, ito nga meron ng downy. Hey guys, we're back here sa aming hotel. So ito yung aming higaan. Dito si Bobs. Dito ako. And dito si Fuji. And then sa kabilang room naman si Ivan tsaka si Maki. So first day in Tawi-Tawi. Ano ba yung mga impressions ko? Actually ngayon ko na-feel na safe pala dito sa Tawi-Tawi. Kasi syempre meron tayong mga connotations and preconceived notions about, you know, these places. Pero based sa mga nakakausap ko yung tour guide namin, yung Luca, based sa mga nakikita ko kung paano sila namumuhay, they're actually parang living a normal life and parang safe naman dito. Mas mura din yung mga bilihin. And then yung mga tao palabati, pag makikita nila yung camera, they will always say hi to the camera. So mas smile yung mga tao, they're friendly as also. Tapos ang sarap ng pagkain. Medyo maanghang yung mga pagkain nila dito, pero ang sarap ng kanilang pagkain. Medyo may touch ng mga Malaysian cuisines, but ang sarap ng mga luto nila. Ang favorite ko na kinain ko today is yung dessert kanina na merong may coconut, tapos ngayong dinner din yung parang tinola na color black. Yung tinola pala daw na yun is parang coconut na charcoal coconut, is parang dinurog-durog nila kaya parang color black. Ang sarap ng cuisine na yun, ng dish na yun. So tomorrow we will explore naman yung mga islands, mag-island hopping tayo tomorrow. So siguro itutuloy ko na lang yung vlog bukas. Maliligo lang ako, mag-freshen up. So ito, maaga rin yung aming call time tomorrow, okay? Okay guys, 11:55 na. Dito kami huling araw na po. Puro kami kwentuhan dito. Wala na naman tayong tulog bukas. Maaga yung call time. Masyado po namin i-enjoy yung probinsya vibes. Probinsya vibes. Sa Tawi-Tawi. Akala namin natutulog kami kaagad right after maligo. Pero wala. Yung pagod na nakakaakit tapos akala mo. Kaya nga, akala ko bagsak na ako tonight. Ang dami pala namin kwentuhan. Hindi kami bumili ng chips kasi dapat natutulog talaga kasi sarado na yung mga Nagugutom nga ako. Gusto niya ng pansit canton. Gusto niyo ba tayo bumili tayo? Sige, natin dyan. Ay, gusto ko ito. Aga pa yung Itulog na lang natin. Maaga naman tayo. Wait na naman tayo bukas. Sige na guys, see you tomorrow. Magtutour kami. Meron kami isang kasama na tulog eh. Sino? Si Maki. Siya lang may energy bukas. Kami, 5 hours lang tulog. Guys, day 2 breakfast. Si Maki naka 8 hours. Ay, egg. Ito yung egg. Kinain na namin. Fish. And summer. Kagabi. Then guys, chikahan. In the morning. Nagkwentuhan kami, sabi ko, ala, habang ako. Oo, marami kami. Mga 5 hours na akong tulog. Siguro. Yes, dami namin kwentuhan kagabi. Knockdown si Ed. Knockdown occur. Kagabi. Oo, eh. And guys, it's our second day and mag-highland hopping tayo. So, sasakay tayo dito sa boat na ito. Let's go, daming girl. Pwede na kuya? Wait lang kuya. Lolo! Grabe, Marvin. Grabe ka, Marbs. Grabe, dapat pala hindi ako nag-breakfast. Dito po sa Tawi-Tawi, may kami tradition dito na yung trade market. Trade market yung nagpapalitan yung goods sa gubat at yung sa dagat. Kasi dati may tinatawag kami dalawang class ng sinama. Yung sinama is unique dito sa Tawi-Tawi. Yung isa is Samadilaot, isa naman is Samadalaya. Yung Samadilaot, sila yung sa dagat, yung mga fishermen ganyan. Yung Samadalaya naman, sila yung sa gubat. So dati kasi hindi pa sa pera. Sabi nila goods na lang. Barter na. Mag-barter na lang sila, palitan.
kung 1 kilong saging sa isang tumpok ng isda. Ganon sila dati. Wala pong pera-pera. So yun guys, nakarating tayo dito sa Panglima Sugala. So dito nila ginagawa ang mga barter or yung exchange of goods and services. May exchange ba yung services? Servisyon kita, servisyon mo. Exchange of goods lang. Or services. Sige, goods na lang muna today. Exchange of goods guys. So diba dati wala pa silang mga pera-pera. So nagpapalitan lang sila ng produkto. Hanggang ngayon, meron pa rin ganito dito sa Tawi-Tawi. So yun yung ating pupuntahan. Kamusta naman ang... Ano pa-exchange na? Wala tayong kahit ano. Wala nga. Gusto nila, diba, ano... Valuable. Something na magagamit nila, useful. Land, water, kung magawin nila dyan. Itong mga nagtitrade na to. Yes, may mga saging sila dito. Tapos i-barter nila sa kung ano-ano man. Sabi ni Kuya, ang tour guide namin, meron daw kasi 2 uri dito, di ba? Yung mga tao sa mountains and then mga tao sa dito sa sea. So may mga products na galing sa mountain na ini-exchange nila sa mga products na nandito siguro sa may sea. So kung ano yung kulang sa kanila, ipagpapalit nila. For example, marami silang saging, ipapalit nila ng, let's say, steak, sorry. Siguro mga ano ba tong mga kamote, ganun, mga kamote. Meron silang kamote, mga gulay, ayan. So barter sila dito. Ayun, meron din silang mga parang isda. May mga seaweed sila dito. Ayan, mga shell. Ayan, for example, yung mga sa tao sa dagat, no. So marami silang mga ganito. Seaweeds, mga shell. Siguro i-exchange nila sa kamote or sa saging. Ayan, ayan, cute. Baliw. Tapos ito, mga sisi, susu, tawag din. Mga ganun. So dito guys, makikita nyo talaga na grabe ka lively ang kanilang market. So dito talaga nila ginagawa ang, actually every Saturday lang daw nangyayari ito. So we are lucky enough na makapunta dito during Saturday. So today is October 16, Saturday. Tapos maaga siya nangyayari, no? So 7:40 pa lang ngayon. Umalis kami doon sa city mga 6:30 yan. Yan yung mga isda. Ooh. Dapat yung ipapalit mo 200 din. Kahit ano, basta worth 200. Okay. Kasi marami silang isda, so pinapalit sila. Ganda naman dito. So sabi ng tour guide namin, before daw, pwedeng mag-barter ng kahit sino. Pero ngayon daw, ang pwede lang mag-barter is yung tao sa dagat, tsaka tao sa, tao sa bundok, tsaka tao sa dagat. Sila lang pwede mag-barter. Pag parehas kayong tao sa dagat, for example, ibibenta niya sa'yo. Dati daw pwede na kahit sino, pero ngayon daw usually ang nagbo-barter lang yung magkaibang mundo. Magkaibang mundo. Dalawang tawag daw dito, yung sa mga tao nasa dagat, si Madilaot. Yung mga nasa gubat, si Madileya. Sabi ng tour guide namin, ma-identify mo kung sino yung mga taga-laot. Kasi yung mga, for example, yung ngipin nila, meron daw gold. So gusto daw nila yung mga alahas nila is nasa ngipin nila. Tapos yung iba naman, mga si Madilaw, yung mga alahas nila is nasa kamay, mga singsing, gano'n yung mga golds. Dito kayo na mga ukay. Mga damit, pwede rin. Iba, na-trade nila, mga damit. Ito na-trade din. Tingnan mo sila saging, mga langka. Oh, ang dami nilang saging. No? Sila po siya. Interesting yung kanilang kultura dito, no? Ano?
correct ko lang para mali ating sinabi ko kanina, yung Sama de Laot, di ba may two types of mga nagwa-barter dito. Sama de Laot, sila yung from the word laot, sila yung nasa dagat. So yung isa Sama de Lea, sila yung nasa land. So dati daw yung mga taga Sama de Laot, as in nasa bangka lang sila nakatira, tapos nasa dagat lang sila. Minsan daw palipat-lipat sila, minsan napumunta sila sa Malaysia. Punta sila sa Malaysia, ganun kasi diba 2 hours boat lang ang Malaysia. So parang nomads sila sa dagat. Pero ngayon daw nag-build na sila ng mga stilts, so may mga bahay-bahay na sila, di ba? Yung mga ginagawa-gawa na nila sa pinuntahan natin kahapon. So parang doon na sila nakatira. Super immersive, no? Culturally immersive itong trip na to. Like, mararamdaman mo pa rin talaga yung kultura nila, like barters, yung mga tao. And surprisingly, actually, yung mga tao, parang curious sila, and but friendly, no? Friendly sila dito. Like, mag-i-smile sila sa'yo, sa camera. So guys, for example, itong family daw, kanina mga isda yung dala nila, no? Kasi galing sila sa laot. So ngayon pauwi na sila, mga dried na goods na yung kanilang dala. So nakapag-barter na sila. So iipunin nila yan for a week, no? So 1 week, kasi once a week lang merong barter. So yun yung pagkain nila for the week. And then next week, babalik na naman sila dito, makikipag-barter, and then nalaot. Ganyan yung kanilang pamumuhay dito. Guys, naiyak si Maki, tignan mo. Kasi nakita niya na parang, wait lang, baka maiyak din. Okay lang yan. Valid. Ay, wow, meron ka ng scene dito. Si Marvin kasi. Siya kasi at least, diba? Sa mga ganitong sitwasyon, nakikita niyo na how privileged you how are. privileged and blessed you are. Hello po. Thank you. So nandito na kami guys sa Panampangan. Ito ang longest sandbar in the Philippines with an average score with an average length of 3.1 kilometers. So kung lalakarin nyo hanggang doon, masusunog siguro tayo guys. Pero sabi ni Kuya sa kabilang part daw yung maganda yung yung sandbar. May mga tao din pala, oh. May mga cottages sila dito. Sabi ni Kuya sa area daw na yun yung maganda. Bakit tayo anong bid? Ano nga ba yung sinabi mo ulit, Babs? Walang entrance yung island. Walang entrance yung island? Okay. Kaya dahil walang entrance, walang nagme-maintain yung island. Oh. Kaya may mga doon may mga kalat. Pero dahil sa bagyo okay. So parang very virgin and very raw. Dito para sabi ng mga namin, lolo. Theory si Kuya guys. Ano daw to, starfish daw to. Kasi tingnan nyo yung shape niya, tapos yung kamay-kamay ng starfish. Ito. Ganyan. Ano yan? Yo, kung maliit pa to, parang tawag sa kanya sand dollars. $1? Wow. Tapos lalaki yan sa na ganyan eh. Magaan lang oh. Baka pagbilisan pag ganyan. So dito lumalabas magkakarak yung siya? Starfish ganun? Hindi dito na daw kaya sa taas. Ay, ang galing. Madami bang ganyan? Madami bang ganyan dito? Madami din yan. TD ha. Basta sa ayaw nga ano siya. Pero yung bigas tigpa 5 5 kilo tapos mga delata. Atake ka ba? Pero ano siya, tawag dito. Nagulat nga ako kasi nag-donation drive din kami nun. Tapos parang wala pang 5 days, meron na agad kaming mga 40k, gano'n. Nakaliko. Sana mag-NGO kasi. Sabihan mo kami, sige, kapag may next kayo. Project 265. Parang gusto kong i-build na NGO talaga siya. Pero, maganda. So yun guys, nag-drone shot lang kami dyan. Itong sandbar. Meron din doon, lumitaw. Kita ba dito? Ito, yung parang ganyan. Horizon, hindi horizon. Yung parang ganon, yung line doon. So, yun yung malaking sandbar. Pero sabi nila kuya, ng tour guide, sobrang layo daw yung kung lilibutin namin. Like, mangingitim kami ng sobrang init. So, magla-lunch na lang muna tayo.
iyak na namin. Sayang guys, hindi na nakita ang aming mga Kasi drama-rama sa hapon. Iyak na. Oo nga, literal. 10 o'clock pa lang. Pangalawang iyak na natin to. So nagdo-drone lang sana kami. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa iyakan. Hindi ko alam. Nag-heart to heart talk. Paano tayo napunta sa usapan na gano'n? Secret kung tungkol saan. Pero Secret consult. Tapos heart to heart talk at nag-iyakan kami. Nag-heart to heart to kami kasi pinag-usapan si Heart at si Cheese. Baliw. Okay guys, itong tour namin since 5 lang kami, 4,000 pesos each kasama ng lunch, island hopping, transportation. 5 lang kasi kami kaya medyo mahal. Ang boat daw, ang capacity niya 13 to 15. So ayan. Sama na yung lunch dito. Ito yung prepare na lunch for us. Alimasag. What? Alimasag, noos, pusit, may goreng, fish. Anong isda to, kuya? Pipino. Samaral. Samaral? Ano yung kantang to? Dito Hindi ba ko to? alam eh. Local song ba to kaya? Ano, Indonesian song. Indonesian? Sikat Sikat daw. din. Wow. Kaya pala napapaghiling ako. Anong ano yan? Cheers. Sarap kumain sa isla. Kumakain kami ng buko. So 20 pesos ang buko dito guys. Hi, bye-bye. Picture daw. So yun guys, marami kami natutunan sa tour guide namin si Rich, no? Natutunan namin yung kultura ng mga Muslims, yung kapag yung funeral nila, tapos yung dating mga rebelde dito, and kung paano sila nawala, kung paano nabuo. And then, marami pa. Sayang hindi ko lang na-video kasi nakafocus ako dun sa information. Pero ang dami namin natutunan. Selfie daw, selfie. Hi. Thank you po. Nagulat ako na okay pala sila dito makipag-picture. Akala ko hindi sila masyado nagpi-picture. So, parang shy yung mga taga... Hindi, tinawag ko. Hindi, yung mga taga... Dito, tawi-tawi. Akala ko shy sila sa picture. Hindi. Parang medyo pala. sensitive. Oo, sensitive. Hindi pala sila sensitive. Tanungin nyo rin kay Rich kasi may mga Muslim na. Marvin ang pogi mo daw. Ay, thank you, thank you. Yan si Rich, may tanong ako. Yung pag-picture-picture ba dito sa mga Muslims, ayaw ba nila na? Yung iba? Yung iba po, ganyan, kapag ikaw yung maglapit sa kanila, hindi. Kasi sila, kung gusto nila magpa-picture, sila mismo yung lalapit sila. Okay. Kaya tulad ng ganun kaya. Okay, so antayin mo lang sila. Opo. Pero bawal yung lalapit ka ng picture ganyan. Kasi especially kapag sa gender ganyan, lalaki, babae, dito sa amin talaga. Parang ano siya, ano Sensitive. Tabo. Ganun. Parang nandito nga sa amin kaya tulad ng mga age ko. Okay. May nahawakan lang ako or for example accident na ano ganyan. Pag bukas, may asawa na ako. Ganon? Asawa mo na siya? Oo. Ganon dito sa amin. Like paano na in love ka agad, gano'n? Tangi. Hindi, yung Parang ano. Hey guys, ano na rin buhok. Dito tayo sa municipality of Simunol kasi dito na matatagpuan ng oldest mosque. Sabi ni Kuya in Southeast Asia. I'm not sure kung oldest mosque in the Philippines pero sabi ng tour guide namin it's oldest mosque in Southeast Asia. So tara, lakarin lang natin. So nag-dock lang yung aming boat dyan and then lakad tayo. Ha? Mukhang ghost project na. Mukhang? Ghost project? Kasi parang nagkatao ganyan. Ginagawa na rin ito. Parang ganyan na siya. Ganyan. Ayan. Nagpunta na kasi si Bob dito 2 years ago. Pero ganito pa rin yung itsura. Ghost project na. Hindi na natapon. Tignan yung tulay nila guys. Oh. So yung tulay, papasok sila sa bahay nila. Sabi ng tour guide namin, usually daw kasi ang mga tausug, mga tausug daw, ganito sila gumawa ng bahay. Malapit sila sa lupa pero gusto nila na din sila sa may dagat. Siguro kasi may hanap buhay din sila sa dagat. So gusto nila yung bahay nila both accessible dito sa land pero malapit lang din sa dagat.
May mga tulay-tulay sila sa kanilang mga bahay, guys. Yun guys, yan na yung mosque. Ito yung barangay nila. Reach! Bakit may mga ibang Muslim na may nagaganan sila? Iba na sila nagaganan. Kasi ngayon po kasi kuya, sa time ngayon, siyempre bago na, Gen Z na. Ah. So yung kasuotan na gusto nilang suotin, tulad ng mga nagkakita sa K-pop, ginagana na lang. Oh! So, Mas ito hindi tayo isang discriminate sa mga iba. Hindi natin alam kung ano yung sa puso at isipan nila kung bakit sila ganito. Pero sa ano na lang talaga, sa faith na lang. okay. So, okay. Nasa faith mo na lang talaga. Pero karamihan kasi kaya ngayon sa mga nagsusuot ng veil, ganun yung mindset nila. Saka na lang, ganito. Okay. Tanda na lang, saka na ganun. Parang ganun. Okay. Tapos yung mga... Yung iba naman na parang na-influence na sila. Okay. Which is maganda yun kasi yun ang nagiging dahilan. Parang isa yun sa mga dahilan na makakapunta ka sa akin para sa akin sa sulat. Kapag nakapag-influence ka ng isang pero bawal sa akin yung magpilit. Okay. Bawal na pilit. Opo, kaya yung iba may mga walang bail. May choice ka pa rin. Kasi yung pagdaganyan ka, dapat nasa sayo yan. Okay. Hindi ka pwede ipilit ng isa. Okay. Pwede ka nang sabihan na ganito lang yun, pero hindi ka pwede pilitin. Okay. So guys, magsusuot tayo ng... Anong tawag sa ganitong suot? Gamis. Gami? Gami. Free size po ba yun? Let's go. Sige po. Ano, mag-decorate niya ba? Okay, suot na natin itong gamis. And then, meron tayong magtutour din dito. And papasok tayo sa loob. Tatanggal tayo ng tsinelas. So this is the fifth major renovation ng mosque na po. Ang original structure ng mosque is ito lang yung haligi na apat. It was built in the year 1380 by an Arab missionary named Sheikh Karim al-Maktoum. He's an Arab missionary na nanggaling sa northern part of Saudi Arabia, which is from the country of Yemen. And some of yung mga preachers na kasama niya or yung mga scholars na kasama. So yun guys, ito yung dating haligi before. So na-preserve pa nila yung mga apat na haligi. So this is the fifth renovation na daw nitong mosque na to. Tapos natanong namin kung pwede bang makapasok ang non-Muslim sa mosque. Pwede naman daw. Pero kapag nag-pray na yung mga Muslims dito, usually hindi nila papapasukin or nakipag-usap din yung parang head of tourism office, so pinaka-head nila sa Muslim community. Pwede naman daw basta may limitations lang. For example nga, hindi ka pwedeng pumasok during their prayer, or kung sobrang marami na talaga yung tourists, baka gagayahin nila yung practice from other country na meron lang mga limits. Nilalagyan lang nila ng red line. But currently, nag-aalaw pa sila ng tourists na makapasok sa loob ng mosque. So this is a very once in a lifetime moment na makapasok tayo sa mosque. I think this is the first time also na nakapasok ako sa isang mosque. Separate doon na nagdadasal ang mga Muslims. So ang mga lalaki, dito sila nagdadasal sa harap. Tapos ang mga girls, doon sila nagdadasal sa may itaas, diba? Yung para may takip na yan. And then, yung altar daw ng bawat mosque, ito yung altar nila daw. Yung altar niya, lahat sila is facing papunta sa Mecca, sa may saan ba? Sa may Abu Dhabi ba? Basta facing to the Mecca. So lahat pala ng mosque, pag tinayo nila, dapat yung altar mo papunta doon sa parang Mecca. Para lahat kayo nagpipray towards that direction. Guys, may mga kambing sumisilong din sila kasi umaambon na. Tingnan mo. Nasa may gilid sila ng bahay kasi may silungan, oh. Ang cute! Guys, our last stop for today is a private resort. It's called Sangay Siapo. Sangay is like branch, and Siapo yung dati daw na lolo na nakatira dito. So kung makikita nyo, hindi mo kaya. May mga pa-vlog si Mayor dito. Ay, bakit ganito? Ang ganda.
Ang linaw ng tubig guys, tignan nyo. Oh my god. Wow, may isda! Fish pond daw to ni Gov. Sa Gov, Bekenemen. Paisa lang. Ganda ng kulay ng tubig. Pwede ba dyan lumangoy? Kuha na ng isda, kuya. Cavite? No. Bacoor, Cavite. Ako, Cavite. Bacoor. Yun guys. So. Ito yung resort daw is kay Governor. Governor ng Tawi-Tawi? Okay, Gov ng Tawi-Tawi. Hi guys, sorry hindi pala ako nakapag-outro, but that is the end of our vlog. So day number 3 na namin ngayon. This is the end of our Tawi-Tawi trip. So kakatapos lang namin mag-breakfast. Sorry, si Ivan na lang yun nandito kasi naliligo na yung iba. Yeah. Yan, so ayun lang kinain namin, mga isda and local noodles, food. Local food, and mga donut dito. So ayun lang naman, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Tawi-Tawi. Hindi ko in-expect na ganito pala ka-rich ang kultura dito sa Tawi-Tawi, and yung mga tao, very warm. So, naging tumatak siya. Wow, tumatak siya dito sa akin sa trip na to. So, ayun lang. More places na i-visit natin dito sa Mindanao. Sa Zamba Sulta. First stop lang natin, Tawi-Tawi. 3 more stops to go. So, maraming salamat sa pagsama. And I'll see you again on the next one. Bye-bye. Pero may attitude kasi si Ivan. Hindi ka nakita. Bye-bye. Bye, guys.